Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Nasasaktan ka ba kung minsan sa mga sinasabi ng iba? Maalala ko nung ako po ay unang dumating dito sa Amerika, siguro mga 15 years ago. Sa unang pinagtabahuan ko dito, may pinagawa yung aking boss na isang presentasyon. So nung natapos ko at present ko sa kanya, sabi niya sa akin, it doesn't make sense. Inulit-ulit niya, it doesn't make sense. Ako ay nasaktan. Dinibdib ko ng isang linggo yon. Dahil ang pagkaunawa ko, pag sinabing it doesn't make sense, parang sinasabi yan na mali yung ginawa mo, parang sinasabi na wala kang alam. At siyempre, yung ego ko ay nasaktan. Nalaman ko na lang na ang salitang it doesn't make sense dito sa Amerika na lagi nilang ginagamit ay parang wala lang, parang lang sinasabi na hindi ko lubos na maunawaan, baka pwedeng explain mo pa. Sa buhay natin, maraming pagkakataon na yung mga bagay na sinasabi sa atin, it doesn't make sense. Para bang, ba't mo sasabihin sa akin yan? Very basic naman. Naunawaan ko naman agad. Pero, kung titignan pa natin ng mas malalim pa na pananaw, ano bang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinasabi ito? Doon natin maunawaan na meron pang mas malalim na kahulugan na dapat nating maunawaan. Kaya nga, sa buhay natin, ang natutunan ko, every time na merong isang bagay na pangyayari na hindi ko maunawaan, bakit kaya? Bakit kaya nangyari? Bakit kaya pinayagan ni Lord ng Diyos? Dito ko rin naunawaan na may mga batas ang Diyos na kung titignan natin ay napakadali. Para bang huwag kang pumatay. Siyempre madali na maunawaan na hindi tayo dapat pumatay dahil ito'y malaking kasalanan. Pero kung titignan natin doon sa katuruan ng Diyos, lalo na si Jesus mismo ang nagsasabi, sabi niya, huwag kang magalit o mahalin mo ang iyong kaaway, ay ito ay yung mas malalim na kahulugan na mas applicable sa ating buhay. Bakit? Ito yung ugat ng mas mabigat pa na kasalanan. Kaya ang turo ng Diyos sa atin, lalo sa Ebanghelyo ngayon, ay hindi niya tinanggal yung kautusan ng lumang tipan, kundi kanyang ipinapaliwanag na tingnan natin yung ugat, bakit nakakapatay ang isang tao. Ang ugat ay walang kulang sa pagmamahal, ang ugat ay kulang sa pangunawa, ang ugat ay hindi niya kayang mahalin ang kanyang kaaway. Kaya dito natin makikita na sa buhay natin, may mga bagay na hindi natin lubos na naunawaan na kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang karunungan ng Diyos. Kaya pag merong bagay na hindi ko maunawaan, maintindihan sa aking buhay, lagi kong sinasabi, Lord, paunawa mo nga sa akin. Ano yung gusto mong ituro sa akin? Dahil pag ganun ang ating panalangin, mas madaling makagalaw ang banal na Espiritu Santo at bigyan tayo ng karunungan at kaalaman. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, na kung may mga bagay na hindi natin lubos na naunawaan sa ating buhay, manalangin tayo sa Diyos. Hingin ang kanyang karunungan at kaalaman at siguradong tayo ay kanyang tutulungan. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, bahagi natin. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang Diyos, salita ng Diyos, araw-araw. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.